Breaking news, sa kauna-unahang pagkakataon, ang puwersa ng Israel ay gumawa ng airstrike sa capital city ng Qatar, sa Doha. Mga matataas na officials ng Hamas ay nasa Qatar kasama ang iba't ibang mga negotiators upang pag-usapan ang bagong peace deal ng United States of America. Walang kamuwang-muwang ang pamunuan ng Hamas at ng Qatar na ang Israel ay magsasagawa pala ng isang malaking pag-atake. Lumipad ang kanilang mga fighter jets. Ilang segundo lamang ang nakalipas ay narinig ang mga malalakas na pagsabog sa capital city nito. Agad na nakita ang mga maiitim na usok. Ang tanong, bakit gumawa ng pag-atake ang Israel sa Doha, Qatar? Alam ba ito ng United States of America? At higit sa lahat, alam ba ito ng Qatar? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong kasi niyan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay September 10, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakaunang ginawang pag-atake ng puwersa ng Israel sa capital city ng Qatar, sa Doha. Kumustahin muna natin ang ating mga kababayan na nasa Doha, Qatar. Kumusta po kayo? Sana naman po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sino-sino po ba sa inyo ang nasa Qatar? Maaari po kayong mag-comment sa video ito. Baka nanonood din ang inyong mga kaanak na nasa Pilipinas. At least malaman nila na ayos lang kayo dyan. At yan po ang aming dalangin. Now, sumabog ang balita. Singlakas ng pagsabog ng pag-atake ng Israel sa Doha, Qatar. Ayon sa ulat, nagsagawa ng pag-atake ang Israel sa Doha, Qatar at target nito ang pamunuan ng Hamas. Kahapon, September 9 ay nagtipon-tipon ang mga officials ng Hamas kasama ang mga officials ng Qatar at United States of America dahil meron silang negotiation na gagawin. Ito ay tungkol sa peace para sa Israel at ng Hamas. Walang kamuwang-muwang ang Hamas at Qatar na ang Israel ay nagbabalak na pala na umatake sa Doha. Agad na pinalipad ng Israel ang kanilang mga fighter jets, karga ang maraming missiles. Tumugon ang Israel dahil sa binitawang pahayag ng Hamas na ayaw nila ng deal. Sinabi naman ng Israel, ito na ang paraan upang matapos ang giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Atakihin na ang mga officials ng Hamas. Matagal na panahon din na ang mga officials ng Hamas ay naninirahan sa Doha, Qatar. Lalong-lalo na ang kanilang napaslang na pinuno na si Ismail Haniyeh na napaslang sa capital city ng Iran sa Tehran. Inamin ng Israel na sila ang may kagagawan. Labas-masok si Ismail Haniyeh sa Doha, Qatar papuntang Gaza at kahit sa panahong ito, ang Hamas ay malayang nakakapasok sa Doha, Qatar. Ngayon, ang ginawang pag-atake ng Israel ayon sa mga eksperto ay isang malaking mensahe hindi lang sa Qatar, kundi sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo lalong-lalo na sa Middle East. Isa itong mensahe na kung sino man ang kakanlong sa pamunuan ng Hamas ay mararanasan nito ang hagupit ng kanilang pag-atake. At nang sa ganun, walang bansa na magtatangka na kupkupin ang Hamas. Sa halip, sila pa mismo ang dumakip dito at ipagtabuyan. Yan ang mensahe na nais na iparating ng Israel. Kahit na malayo ito. Kung makikita sa mapang ito, ang Israel at Qatar ay napakalayo. Kinakailangan pa nitong daanan ang malaking lupain ng Kingdom of Saudi Arabia. Pero ipinapakita ng Israel na kahit ito ay malayo, basta't naroon ang kanilang target, ay kaya nila itong puntahan. Ngayon, palaisipan at nag-aantay ng isang malaking kasagutan ang tanong, pinahintulutan ba
ng United States of America ang pag-atake ng Israel sa Doha, Qatar kontra Hamas. Ayon sa ulat, merong mga representatives ang Amerika para sa gagawing peace negotiation. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, ay nagpaalam sila sa United States of America na magsasagawa sila ng pag-atake sa Doha, Qatar. Pero ang ginawang pagpapaalam ng Israel sa United States of America ay ginawa habang lumilipad na ang mga fighter jets ng Israel at karga ang maraming missiles. Mabilis na nag-utos si President Donald Trump sa Israel na ipaalam ang kanilang plano sa Doha, Qatar. Ang Qatar ay isa sa mga lugar sa Middle East na merong malaking military base ng United States of America. Na-identify ng puwersa ng Amerika na ang mga fighter jets na papasok sa Doha, Qatar, ito ay mula sa Israel at pag-aari ng Israel. Ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel, kahit na hindi isinapubliko, marami ang naniniwala na alam ng Qatar na ang Israel ay magsasagawa ng pag-atake sa tulong na rin ng United States of America, sapagkat ang Amerika at ang Qatar isa sa mga kilalang merong magandang ugnayan. Matapos ang ginawang pag-atake ng Israel, agad na nag-utos ang Qatar na isuspindi ang pag-uusap para sa isang peace negotiation. At sa naturang pag-atake ng Israel, sinabi ng IDF na ang kanilang pag-atake ay very successful. Ayon sa Israel, ang kanilang ginawang pag-atake ay isang napakalaking pagkakataon. Bakit? Sapagat ang pagtitipon na isinasagawa, dinaluhan ito ng mga matataas na officials ng Hamas. Kaya naman nagsagawa agad ng pag-atake ang Israel. Kasama sa kanilang tinarget ay si Khalil al-Haya, Zahir Jabarin. Pinangunguluhan nito ngayon ang West Bank. Kasama rin sa kanilang target ay si Muhammad Darwish. Siya ay head of the Hamas Shura Council. Kasama rin sa target ay si Nizar Awadallah at Khaled Masyal. Sila ang mga pinuno ng Hamas na nasa abroad. Kaya sinabi ng Israel na ang pag-ataking ito ay isang napakagandang opportunity. Pero sa ngayon mga kaibigan ay kinukumpirma pa ng Israel kung tinamaan ba ang kanilang mga targets. Pero nauna nang sinabi ng Hamas na failure daw ang ginawang pag-atake ng Israel sapagkat ang mga leaders na target ng Israel ay buhay. Pero yan ay bagay na kinukumpirma pa ng Israel. Ayon naman sa presidente ng Amerika, bagamat hindi rin ito gusto ang ginawang pag-atake ng Israel, pero is a worthy goal daw ang ginawa ng Israel. Nako, naguguluhan na ang marami dahil sa mga sinabi ni President Donald Trump. Hindi raw niya gusto, pero worthy goal. Matapos ang ginawang pag-atake ng Israel, agad na nagsalita ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Walang pagsaalang-alang na aminin ang naturang pag-atake. Tinawag ng Israel ang naturang pag-atake na Operation Summit of Fire. Kinumpirma ng Qatar na sa pag-atake ng Israel, merong nasawi na isang miyembro ng security forces na nasa Qatar. Sa ngayon ay inaabangan ng usapang banal ang pinakabagong update ng Israel kung meron bang mga nasawi sa kanilang mga target na mga top officials ng Hamas. At yan mga kaibigan ay isa sa ating mga aabangan. Kaya kung nais mong maging updated at kung bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pasubscribe naman upang ikaw ay maging updated. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!